Kinig niyo ba ako? Sineset up ko lang yung camera kasi yung phone ko nasa ibabaw ng Impala. Hello! Kamusta kayo? Narito ako ngayon sa 6th floor ng parking lot. 6th floor parking lot ng Sunnybrook Hospital. Dumaan si Mrs. sa work at pagkatapos nito, dinrop off namin si kikinig niyo ba ako? Hello! Kamusta kayo? Sana sentro ako dito. Kayo ay nasa ibabaw ni Impala at kayo ang Impala ngayon ng aking tripod. Dahil ako ngayon sa likod ko, nakita ninyo yung Sunnybrook Hospital. At yun yung kanilang helipad. Doon naglaland yung helicopter ng Sunnybrook. Yung helicopter na yon, para sa kaalaman ng iba, gamit yung helicopter na yun sa pag-pick up ng mga nangangailangan ng tulong na hindi kayang ma-access ng mga bihikulo na panlupa, ng mga ambulansya, at or kailangan nilang mabilisan na matransport, madala ang pasyente sa hospital. Sabihin natin ambulansya rin ang helicopter na yon. Yan ang kanilang yan siya na naglaland. Hindi katagalan yung helipad na yan, kailan lang ginawa? I would say, I don't know, hindi ko na matandaan rin, pero yan yung mga bagong addition nila. Maybe over 10 years, ganon. Maybe over 10 years, close to 15 years, ganon. So bago lang. Dito nagtatrabaho si Mrs. Sa mga hindi nakakaalam sa pagsubaybay ng vlog ko, dito siya, matagal na siya sa Sunnybrook Hospital. Napakatagal na. Dito na rin yata siya magre-retiro. At napakaraming Pilipino dito, of course, dito sa North America. Mga nurses at hindi lang mga nurses, sa iba pang mga field ng medical field, maraming kayo makikita mga Filipinos dito. Mga kababayan natin at karamihan ay imigrante katulad natin. Ano pa ba? Dumaan sila kasama ni Bunsonita, si Mrs. at si Bunsonita dumaan para may pick upin sa parmasya at tingnan din bumisita rin si Mrs. sa kanyang work. Siguro para idalhin din si Bunsonita. Si Juniorita ko naman, ay bago kami dumating dito, kalapit lang nito ay yung kanyang Glendon College. Yung Glendon College, parte yun ng York University. At kilala yung Glendon College na yun na nung unang panahon ay kung mag-aaral kayo ng Pranse, doon kayo pupunta sa kilalang speaking Pranse ang eskwelahan na yun. Konti lang kasi ang kaalaman ko noon kasi kailan lang pumasok ngayong taon lang na to pumasok si Juniorita sa first year niya. At natutuwa ako yung banner doon. Hayaan nyo, ipapakita ko sa inyo, pipicturean ko or I look sa internet or maybe pagbalik namin doon, pipicturean ko yung banner. Nakita ninyo kung siya yung tagabukas ng pintuan noon. At may ilan sila na masasabi yung estudyante/employee na nagbubukas ng pintuan na yon para punta ng mga ibang estudyante. I'll show you the manner. It's really old. Ito yung mga panahon natin, panahon ni Rizal, maybe older, di ba? Ito nga palang Sunnybrook Hospital ay ito ang pinakamalaki, largest trauma center dito sa buong Canada. Kaya pag nandito kayo sa Canada, isipin niyo itong pinakamalaki. Okay? Walang iba pa na located dito sa Toronto, Ontario. At may kodigo ako kasi hindi ko patamal. Ito rin ito lang ang
Ito lang ang accredited level 1 trauma center outside ng US. Ito na sila at ito na si Mrs. So alis na kami. Hanggang doon na lang muna siguro. I'll take a picture of yung pupunta na kami sa Glendon College at pagkatapos noon diretso kami sa seafood at doon kami magsasalo-salong mag-anak kasama yung mga in-laws ko, sister-in-law, brother-in-law, mother-in-law at mga pamangkin. Alright, hanggang dito na lang muna. Padayon kaibigan, padayon. Alright. Papakita ko sa inyo yung paligid. Okay? Para naman maniwala kayo, nandito ako sa taas ng anak, go grab the camera. Papakita ko yung teka ha. Oopsie. Dito ako sa ito. Kadat. Hawakan ko muna itong aking mikropono. Nakatouch ito sa laptop, sa iPhone, sa aking Samsung eh. Yan. Yan. Right there. Taas na. Tapos, dito tayo. Sandali anak. Of course, tayo sa kabila. Madali lang. Binibideo ko ni Mrs. Natutuwa sila sa akin kasi hindi naman talaga ako nagbablog. Ako kung makikilala ninyo ako yung tahimik na guy, you know. Sometimes kikritiko ko pa yung mga tao sa ganoon. Pero heto ako, ginagawa ko rin. Okay. Oh, look at that. May electric bike. Zoom. Yan. Tapos, ito yung tagilirang part ng parking. At tatatandaan ninyo, diyan ako nag-vlog about yung pag-fix ko ng Impala. Tapos ang pamagat nun ay Canada at Amerika. Anong nangyari sa inyo? Ba't nagbago na kayo? Parang ganon. Kasi ramdam ko na pagbabago ng Canada at US. At nalulungkot ako. Pero may pag-asa tayo ha. May pag-asa tayo. Kayong mga nasa US, iboto natin si Trump. Dito naman sa Canada, konserbatibong mga iboto ninyo para maupo. Parang partido ni Poilievre ang manalo. Na ngayon, si Poilievre, it will take time bago maayos ang ating Canada. Pero sa kanya tayo may pag-asa. Pero wag kayong umasa kaagad na magbabago agad to dahil malaki ang sinira ng liberal. It will take time, pero may pag-asa tayo sa konserbatibo partido. Ito, dyan ako. Tapos nandyan yung veterans sa hospital dito. Dyan sila. Alright, yun lang. At kailangan ko nang umalis. Tignan ko makapag-video ko dito sa seafood. Pero definitely, bibideo ko yung Glendon College. Alright? Alright? Padayon, kaibigan. Padayon. Yan ang manor. Yan ang isa sa mga... Dito daw nakatira noon yung may-ari nitong lupa. At nung pumasok ako dyan, nako, natutuwa ako kasi napakaganda. You can picture kung saan siya nagre-receive ng mga bisita. Imagine mo to, yung garden nila. Napakaganda nito sa masukal masukal na puro mga halaman. Ito. Hanggang dito na lang muna ako. At diyan siya si nagbubukas niyan. Sa mga loob niyan, parang cafeteria din nila at mga ibang kwarto. Siya nagbubukas, siya may susi, si Juniorita. I'm very proud of my daughter. At maybe sometime sa online, I'm sure may mga videos yan. Pero sa ngayon, ito na lang muna ang papakita ko sa inyo.
Ito uli ako. Pinapakita ko yung manner sa inyo. Yan. Hinihintay ko lang si Juniorita na... Hey baby girl! Hello, basta siya. Again, kung nagsataka kayo, o curious lang kayo kung anong tinitake niya, nagtitake siya na dito ng tinitake niyang course ay psychology, so English at history. At magkano? Ngayong taon na to, magkano kanyang ang binabayad namin dito? $6,000 for the whole year. Tapos may scholarship siyang nakukuha, 3,000. Kaya nakakatulong yun, you know. Oh my goodness, look at that. Hear that? That's my sound. Leaf blower. Panahon na ng leaf blower. Okay? Panahon na, mag-iingay na naman tayo. Leaf blower, man. Okay? Patapos na nga pag snow blower. Good morning. Ito ang video na to ay ito yung kinabukasan na nung mga nauna yung video. Kasi nung ini-edit ko yung video para i-upload, naisip ko na medyo hindi ako malinaw sa sinabi ko dun to sa kanyang tuition at kung ano yung may mga mali akong nasabi tungkol sa tinitake niya na kurso. Even do sa nauna pang video doon sa hospital, sa parking, gusto ko correct na, well, hindi naman ako French, hindi ako marunong mag-French. Binanggit ko Pierre Poilievre. May R. I think ang bigkas na dito ay Poilievre. Tatlong version ng pagsasalita nun in English, yung last name niyang Poilievre. Merong hindi na ako hindi ko na sasabihin yung tatlong yun kasi wala namang kadalasan dito sa amin ang sinasabi niya yung Poilievre, so Pierre Poilievre. Yun. Pero doon sa kanyang gusto ko lang idagdag ito, kaya ko to dinagdag ang video na to ay yung aking anak ay kumukuha ng kurso. Ito ang kinukuha niyang kurso na ito yung sinabi niya sa akin to. Of course, just wanna make sure kasi sabi niya, Dad, hindi ako kumukuha ng English. Yung kala ko yung kurso ang kinukuha niya kasi binanggit ko yun eh. And I know that, pero ayokong i-cut sa video eh. Pero ito yun. So she's pursuing a double major in history and psychology. And someday magiging ano siya, profesora. Kaya sabi ko sa kanya, anak, tandaan mo, pag naging profesora ka na, ibig sabihin noon, profesor na rin ang tatay. Eh, nung umpisa, sabi niya, that's not how it works. Sabi ko, well, sa mundo ng tatay, that's how it works. At tungkol sa kanyang ang kurso na yun ay for the whole entire year ay 7,000 mahigit ang binabay ang aming ang halaga ng tuition and fees niya. Nakakatulong na meron siyang nakukuha sa scholarship niya. Nakatulong, malaking bagay yon. Dalawang uri yon. Binanggit ko ay yung binanggit ko yata 3,000 doon. I wanna be clear na it's actually 4,000. May extra 1,000, 1 grand, 1 G. Sa dalawang uri ng scholarship, yun na yung entrance scholarship. Nakakuha siya doon ng 1,000. Tapos, yun naman na isa ay tinatawag na French bursary. French bursary, nakakuha siya ng 3 grand. So, malaking bagay yun, di ba? So, i-deduct mo na yun sa 7,000 na dapat mong ibayad. Nakagaan ng mahigit kalahati, di ba? Kaya, we're very grateful, very thankful. At, ano pa ba? Dada ako maisip. Well, kaya
Ngayon, ang temperature ngayong umaga, medyo malamig yung kamay ko. -2 ngayon. -2. Feels like -2, pero nasa 0 degree siya, ganon. Alam niyo na. Kaya, hey, sana'y magandang umpisa ng weekend ninyo. At malapit na, doon malayo pa. Pero yeah, narinig ko sa ibang parte ng Canada, sa may west part, ay heatwave yata sa inyo, di ba? Dito ay may pagkabahid pa ng may winter pa. May ramdam pa ng winter dito. Of course, papunta na pero malayo pa. Malapit na, ngunit sabihin natin na yung winter ay nakahawak pa rin ng ganyan. Papalayo na siya, pero yung kamay niya at maybe yung konti niyang paa, nakahawak pa lang, humahawak pa siya. Kaya palayo na siya, pero lumalawad pa rin dito sa Ontario. Ewan ko sa inyo, hindi ko na-check yung inyong weather dyan sa ibang parte. Pero I heard sa west nga, medyo parang mainit na nga, maganda na. Don't be surprised kung magbago yung weather ninyo, or don't be surprised kung dama kayo ng snow. I believe magkakaroon pa rin kayo ng snow dyan sa may Alberta and Saskatchewan. Maaari pa kayo magkaroon ng snow dyan. Kasi even, again, maraming beses kong inuulit, may mga record dyan na hanggang June, bihira man yun, or rare, kailangan isa lang halang nyo rin yun, sa June nagkaka-snow. At kung pumatak man yun, matutunaw rin yung kaagad yun eh. Kadagdagang informasyon. Dito naman sa amin, April ay doon na nag-umpisa talaga. Kaya na mag-garden, mag-umpisa, maglinis-linis kung ano yung naiwan ng mga dahon. At katulad nga ng sabi ko, yung kontrata ko sa paglilinis sa snow removal, April 15, tapos na. Anything na kung magka-snow man ng April 15, pasado, April 15, o magkaroon ng snow sa May, dagdag bayad na yun kung gusto nila. Pero kadalasan, hinihintay nila na matunaw na lang yun. Since mga ganong panahon ay above temperature na, kaya matutunan na yung yelo. Pero may times pa rin na nagre-rent na pa rin ibang tao kasi nga for safety reason, di ba? May mga bata sila, may mga matatanda, ganoon. So they rather pay me kesa mag-risk sila na madulas. Pero we're almost there. Alright? Kaya padayon, kaibigan, padayon.